Good morning! So, good morning guys. So, nandito rin pa rin tayo. Nandito na naman ulit tayo dito sa ating pugo, no? So, ito yung ating mga pugo. So, kakatapos lang natin magpakain sa kanila. At ito ay kumakain na po sila. So, ang gandang tingnan. Habang sila ay sabay, no? Sabay kumakain. So, yung ating pugo guys na paitlogin. So, yung mga itlog nila guys, nakuha na natin at meron ng kumuha, no? Na bumibili. So, ito pa rin yung ating mga RTL, no? Or mga umiitlog na ng mga pugo. So, ito yung pinagkukuhanan natin ng itlog para ibenta. At yung income ng kanilang itlog, dun i-rotate natin sa pagbili ng kanilang mga feeds. Yan. So, yung feeds nila guys is Nutrimart at meron siyang pangalan na Quelliamas, no? So, Nutrimart. So, ito yung ginagamit natin, Unifeeds, no? So, dito tayo nagsimula yung papakain natin sa kanila, yung Quelliamas na Unifeeds, no? So, ito yung pinapakain natin sa ating mga pugo na nangingitlog na, no? Pero yung mga yung mga sisiw pa lang o yung maliliit pa, yung kinukuha natin is yung Integra 1000, no? O yung maliliit na feeds, kasi yung ganitong feeds hindi ito advisable na ibigay sa mga bagong pisa na sisiw o na pugo o yung 1 month old, no? Hanggang 1 month old. Pero ibibigay lang to yung ganitong feeds pag umiitlog na yung pugo mo ng 50% up, no? So doon ka na magsimulang mag-start na magbigay ng ganitong feeds o pakain. Pero pag hindi pa sila nag-itlog, Integra 1000 lang muna. Kasi yun yung talaga yung advisable na ipapakain natin sa mga maliliit pa na pugo, no? So yun, kakatapos lang natin magpakain at ito sila guys, ang gandang pagmasdan. Sabay silang kumakain, no? Yan. So dito din sa likod, ito yung pakainan nila guys na sarap at yung painuman dito sa likod yan. So malinis na din yan. Yung ating patubigan ng ating mga pugo, no? So dito din tayo sa kabila guys ng pugo. Yan. So dito wala nang masyadong langgam. Yung banda doon kinuha na. Nagkakaling. So dito din. Pero may bago naman tayong batch na pinapisa. Ito yon. So yung pinapakita ko kahapon. Pero ito sila ngayon, klarong-klaro kasi kahapon maaraw. So yan. Ito na yung ating 1 month old na pugo, no? So pwede na tong pagpipilian ng lalaki at saka babae. Yan. So malaki-laki na sila guys. At simula nung hanggang 41 up days pwede na silang mag-lay ng itlog. So at dito din sa kabila guys, meron din tayo ditong kasama na batch din dito. So hiniwalay ko lang kasi yung kulungan dito hindi kasya ng 200 feeds plus na capacity. So ito ay nasa around mga 150 lang ata yung capacity ng kulungan na to. Kaya yung iba hinati ko at dito ko nilagay sa ibang kulungan. So marami naman tayong bakanting kulungan. Yan. So pag napilian na to ng lalaki at saka babae, yung mga babae ilagay natin dito. Yan, dito natin i-plaster. Yan, yung banda din. Tapos ito kunin natin to, ilagay natin sa baba. Dito yung mga bago hanggang dun sa third layer ng kulungan para
makita talaga natin yung kailang pag-itlog at masdan natin kung sila ay maganda yung kanilang production, no? Para mabilis nating matandaan na dito banda at saka doon, yun yung panibagong batch ng ating pugo, no? Nung maliliit pa sila guys, hindi sila dito naka-cage, no? So meron talaga tayong brooder doon sa banda doon. Tapos may ilaw. So nilagay ko lang dito pag umabot sila ng 3 weeks, no? So 3 weeks kasi yun, kumpleto na yun ng kanilang balahibo at hindi na sila lamigin. Pwede na sila dito na open na kulungan, no? Kasi pag maliit pa lang sila guys, yung kakabagong pisa lang, tapos nilagay mo dito, tsaka inilawan, useless pa din yung ilaw mo kasi pwede silang magkasakit kasi wala pa silang masyadong balahibo at malamig dito kasi open lang. Pero pag ganito guys, open lang, tapos yun, ganito na sila kalaki, so pwede. Kaya yung bagong pisang sisiw natin, simula ng sisiw pa lang, pangatlong beses natin sila ilipat ng kulungan hanggang dun sa laying cage na talaga. So ito yung ang first natin dun sa brooder na sarado talaga at may dalawang ilaw or may ilaw. So ito yung pangalawang cage nila na pinag-transfer natin. At yung pangatlo doon talaga sa laying cage area. So dito. So pangatlong beses po tayo na naglipat ng pugo simula nung sila ay bagong pisa hanggang sa ila ay umiitlog. So ganito yung pamaraan natin sa pag-alaga ng pugo, kasi pag direct mo silang nilagay bagong pisa pa lang dito, nilagay mo agad sa pangalawang cage or pangatlo, so maaari silang lamigin, no? Pero pag simula ng isang brooder na sarado yung kulungan at may ilaw, so yun, marami kang ma-harvest, no? Kasi hindi may mamatay naman pero hindi ganoon kadami. So ito pala guys, yung namatayan sa kanila is 7 kasi nagkumpul-kumpulan sila, hindi ko na kita agad. At yun, nung nagkumpulan na sila, yung mga nasa ilalim, yun yung nangamatay. So 7 piraso. Tapos paglipat ko din naman dito, meron ding namatay na 2. Kasi yan dito nila, yung apakan na screen, pinasok yung ulo. So nagkumpulan ulit sila kasi naninibago, gawa ng open ito yung sikan kulungan nila. So nagkumpulan ulit, kaya yung mga nasa ilalim namatay, pero 2 lang naman yun. At ito na yun sila, sobrang iksi. At yun, may mga black din tayo. Yun dito, yan guys, yan yung black, no? So yung palatandaan din yan is yung liig, no? Yan yung liig niya, yung may dark brown, yun yung lalaki. Tapos ito guys, yan, so medyo light lang yung liig niya na may puntik-puntik, yun yung babae. So ganito yung batayan sa pagpili ng lalaki at saka babae sa ating mga pugo. Kasi yung pugo natin guys, yan, makikita nyo, yan yung black na yan. So yan yung babae kasi light lang yung liig niya. So maghanap tayo ng lalaki. Yan, eto. Ay, hindi ka naganap. So yan guys, yung kulay black na yan, yung nasa likod, yung hinihilal, yan, dark yung liig niya, kaya yun yung lalaki. Yan, dark yung liig niya na brown, no? So yun yung mga lalaki na pugo. Meron pa isa din na katabi niya. Yan. So ganun lang guys yung pag pili ng lalaki at babae. Pag hindi brown yung breeder mo, tsaka yung female mo is black. Pag
same na brown lang yung breeder mo at brown din yung female, so maaring paglaki na nila ganitong edad, so doon mo na malalaman yung lalaki at saka babae. Pero kung yung breeder mo guys, yung breeder mo is brown, ganito brown, yan, ganito brown. Tapos yung babae mo is ganito, pure ha, pure black, ganito yung babae. Doon pa lang guys sa sisiu, yung mapisa yung itlog nila, malalaman mo na yung lalaki at saka babae. Kasi yung kulay ng babae is brown. Tsaka yung kulay ng lalaki na sisiu pa lang na bagong pisa is black, no? Pag black yun, lalaki. Pag brown, babae. So, mas mabilis lang yun at hindi ka masyadong magastos ng pagkain dun kasi pag ganun, maliliit pa lang at alam mo na yung babae at saka lalaki, pwede mo silang i-separate, no? At yun yung pukusan mo yung mga babae na brown. Yung pukusan mo sa pagpapakain para sila yung lalaki. At makakatipid ka sa pagkain. Pero pag ganito guys, hindi mo agad malalaman ng lalaki at saka babae. Pag ganito na yung yung ganitong edad na, dun mo na malalaman. So, makagastos ka talaga ng pagkain kasi yung lalaki mabilis, malakas din kumain. Katulad ng mga babae, no? So yun yung disadvantage at advantage ng pag-alaga ng pugo pag may breeder ka na pure talaga. At yung ganito lang na brown lalaki, brown babae, i-breed mo. So pag mga 1 month, doon mo na malalaman yung babae at saka lalaki. So dumagastos ka na ng pagkain sa kanila. So yun lang guys yung ating message. Happy farming, good morning.